Hello everyone! So for today, actually gabi na, kaya medyo madilim na. Iba-bag raid natin. Actually, this is a perfume bag. This is the bag that I gave my daughter for her birthday. Ayan. Malapit na ang deployment nila. So, nag-move out na siya dun sa place niya sa naval base. And so, lahat ng gamit niya, of course, mapupunta dito. Kaya medyo makalat sa aming bahay. Tapos, yung theme ng bahay namin, naging, ayan na, sa kanya lahat yan. Hindi ko alam, sana iwan niya yung ano niya, yung beats niya na Kiar? Na, what do you call that? Ayun o, yung pang sounds niya. Sa kanya lahat yan, tapos yung mga crochet. And then, yung mga stuffed toy niya, nalipat din sa amin. Ayan, naging tambakan po kami ng kanyang mga gamit. Madami pa, pati yung mga art materials niya, yung mga musical instruments niya. Tapos, ang pinakagusto ko, of course, because I was the one who introduced to them, yung interest nila sa mga pabango. And so, I am gonna open this. So, magmula nung nagkatrabaho siya, and even before that, kasi nga alam nila nagko-collect ako ng mga pabango. And I was doing them, yung nire-review ko sa channel ko. So, ito yung bag of perfumes niya. Wala pa dyan lahat. Ayan. So, ito, Dolce & Gabbana. Alam niya, favorite ko to. But, unfortunately, wala na dito yung pinaka-favorite ko. Hold on, ilalagay ko sa ano natin. Ito nga. So, unfortunately, wala na yung favorite ko dito na D&G Light Blue. Pero meron akong isang favorite dito. So, medyo nahilig ako sa mga mini perfumes. So, nahilig din siya. Okay? Niregaluhan ko siya, tapos nag-collect din siya. So, yung hindi ito yung collection ko. Meron akong separate collection. So, ito yung isa sa mga pinakaunang binili ko sa Dolce & Gabbana, yung L'Imperatrice. Ayan siya. Gustong-gusto ko to kasi very sweet siya and fruity. So, bagay pagka summer, hindi siya ganun ka dominating or overpowering, hindi ko sabihin. Tapos, ito naman, first time kong maamoy ito, yung Devotion. Ayan siya. At first, ayoko yung yung amoy niya, pero yung dry down niya ang bango. Nispray ko siya dito kasi parang meron siyang pagka-coconut kasi ayoko nang may coconut sa pabango. Pero depende kung ano yung magiging dry down niya kasi maganda siya. Maganda yung dry down niya kaya nagustuhan ko. So ayan ang ito binigay niya na sa akin to. Sa akin na to, so madadagdag sa collection natin. And then tignan pa natin yung ibang nandito niya. Ayan. So Valentino, bumili ako nito nung yung mini niya. Kasi hindi pa ako sure kung bibilhin ko siya, ang ginagawa ko, binibili ko yung mga gift set nila. Just like this one. Pero meron pang mas maliit nito. Pag gusto kong i-testing muna yung pabango, bibili ako ng mga gift set. Papakita ko yung collection ko sa inyo, but this one is her collection, okay? So ito, gusto ko rin to. Mahilig siya sa mga vanilla scent. Dahil siguro yun ang na-introduce ko sa kanya nung bata siya. Ang pinakaunang-unang na-introduce ko na pabango sa kanila, yung mga Bath and Body Works at saka yung Victoria's Secret. So, kagaya nito, siya, warm vanilla. Tapos, niragalo ko to sa kanya ng birthday niya together with the shower gel at saka yung, yung lotion niya. Tapos, yung very first high-end na na-introduce ko sa kanya na pabango, na vanilla din ang dry down niya, or basta gusto niya yung gourmand, basta may vanilla, gusto niya yan. Ito, yung Sol de Janeiro 62. So, ang bango niya, niregalo ko sa kanya yung isang buong set na maliliit na minis for yung travel size. Kung makikita nyo dyan sa video natin, sa mga collection ng videos natin. Tapos ito, isa din to sa pinaka mga favorite ko sa Sol de Janeiro. So, meron akong maliit nito. Meron akong isang buong set. Tinry ko sila. Mga 5 sila sa isang box. Meron tayong video niyan dyan dito sa YouTube channel natin. So, ito medyo fruity to. Very refreshing tong isang to, kaya gusto ko rin. Pwede rin siya sa
hair mist. Tapos, ano pa ba? Ito, meron pa siyang warm vanilla. Oh, bakit dalawa yung ano niya? Warm vanilla sugar kaya hindi niya ginagamit oh. Nahilig na talaga siya sa pabango. Oh, ito, mabango tong Valentino na to. Medyo may kamahalan nga lang. Tapos itong Burberry Goddess, na-introduce ko rin to sa kanya kasi gusto nga niya ng vanilla. Kara, can you please hand me that one? The mini ones from my collection. So, yan. Ito yung collection ko na-introduce ko sa kanya. Ayan yung, ano, yung Goddess. Pinaamoy ko sa kanya, nagustuhan niya, kaya binili niya yung malaki. Or someone gave her this. And then, ang gusto ko dito, kaya ko tinry, itong Burberry, her. Yan yung, parang pretty and pink ang description yan. Very feminine siya. May pagka-floral, but very mild. It's good for summer and spring. Andito sa kabila yung collection ko, sa kanya to. And then, nahilig din sila sa mga Latafa collection. Diba, very hype to sa TikTok. Nahilig din sila dito. Ako nag-introduce niyan sa kanila. Meron tatlong Meron siyang black, meron siyang orange, tapos meron siyang white, pero ang pinakagusto nila itong pink. Para siya kasing smoothie na parang may pagka-strawberry car, diba? Tapos may pagka-vanilla din. At ang maganda nito, mas mura tong mga ganitong Latafa, but the quality of the scent is very good. So, ano pang meron niya sa Latafa? Ito, ayan. Ayan, regalo ko to sa kanya. Kaya ito yung regalo ko sa kanya nung Christmas ba? Ayan na. Pag bago siya bumili, nire-review niya muna, parang ako. Or nagte-taste, taste test tuloy. So, ayan. Walang laman to. Baka, hindi ko alam po anong laman ito. Ito yung niregalo ko sa kanya eh. Tapos, ang kagandahan sa Latafa, yung mga bottles nila. Ayan, collectibles. Tapos, meron din siya nito. Ayan. Lahat yan, bumabagsak sa sa mail ko. Kaya bago pa niya makita, nakikita ko na. Ayan, saka na natin aamoyin. And then, okay, meron din siya dito na Finery Without a Trace. So, magandang brand din to. Very refreshing naman itong scent na to. Hindi niya gaanong ginagamit. Tapos, meron din siyang mga mini na K-Ali. Ayan, iba-iba yan. Ang gusto ko dito, yung yung pistachio, kaso wala lang din talaga ako noon. Binili ko lang siya yung maliit. Kung makikita niyo dun sa mga past natin videos, meron ako. So, ito pala yung jar, yung Yum Pistachio. Ayan pala siya. Tapos Yum Bougie. I don't know how to pronounce that, but yeah. So, ito yung mga collection niya na mini. Meron pa ba akong hindi nakikita? So, ito yung favorite niya. Yung Yum na Bougie Marshmallow na 81. Actually, talaga mabango to eh. Para kang candy. Naamoy mo, marshmallow, ganun. Napaka-sweet. Parang hindi pa lahat to yung collection niya, no, Kiar? Meron pa siya. Ako, ito yung mga collection ko. Yan, meron akong Burberry. Meron akong, Armani. Ayan. Kaso ayoko lang tong mga to. Sinubukan ko lang talaga, lalo na to. Mabango siya pagka medyo, siguro i-apply mo. Tapos for me, after 3 days, dun ko lang siya susuotin. Gusto ko muna siyang mag-dry down kasi sobrang lakas nito dahil, sampagita talaga amoy mo dito. Tapos meron akong YSL. Obvious naman na ito yung favorite ko. Nasa may bag ko. Tapos, ang pinaka-favorite ko ngayon so far, yung aking Viktor & Rolf. So, gusto ko yung yung flower bomb na pink. Ito, yung kulay red niya. Care, can you please? Hindi ko pa ginagamit yung red niya kasi meron nga siyang coconut na scent. Kaya, hindi ko siya ganun ka-type pa. So, ayan na guys. Comment down below kung gusto nyo i-review ko sa inyo to ng isa-isa. Pero madalang na lang tayo makapag-review. But, thank you for watching again! Nakalimutan ko rin banggitin na isa sa mga favorite brand ko talaga is Lancome. So, yun yung mga favorite ko, yung La Vie Belle, yung Treasure, at saka yung mga nireview ko na dati dun sa YouTube channel natin. And then, meron din ako na favorite ko yung Miracle. Basta, yung Lancome, actually, Lancome. Ganun ang pag-pronounce niya sa